Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Billionaire News Channel. Isang magandang balita para sa ating mga DDS. Ito, title, Marcos endorsement won't dent or won't affect BP Sara's support in Visayas and Mindanao, Pulse Asia. Wala daw silbi. Kahit sinong i-endorse ng Pangulong Marcos Jr. na kandidato, walang epekto. Hindi niya matitibag ang pagkapanalo ni BP Sara sa Visayas in Mindanao. O, di ba? Good news. A candidate endorsed by President Ferdinand Marcos Jr. may struggle, mahirapan, to defeat Vice President Sara Duterte in the Visayas in Mindanao in the 2028 presidential race, according to insights from the latest nationwide survey conducted by Pulse Asia Research Incorporated. Data from the survey indicated that Duterte's support base, pasensya na kayo mayroong construction dito sa kapitbahay ko kaya maingay. Support base in the southern regions remained strong, posing a major challenge from any candidate backed by the current administration. In an interview on Billionaire News Channel's At the Forefront program on Tuesday, Pulse Asia Research Director Ana Tabafunda said an endorsement from Marcos would likely have little impact. Katiting na epekto on Duterte's advantage in those areas. Ito ang sabi ni Madam Ana Tabafunda. When it comes to Visayas, Mindanao, the effect of the endorsement of President Marcos will be nil, N-I-L. Halos hindi maramdaman, nil. The survey findings reflected a continuing regional divide in political support, with Marcos drawing stronger numbers from Luzon, while Duterte enjoys overwhelming backing in Mindanao and solid support in the Visayas. Tabunda said the strong loyalty to the Duterte family in Mindanao, even as Duterte faces impeachment complaints in the House of Representatives, would make it difficult for rival candidates to gain ground in the region. The loyalty is so strong, sabi ni Madam Ana Tabaponda, the loyalty is so strong that the Mindanaoans are willing to believe that these impeachment proceedings against her are not right, that she does not deserve those impeachment proceedings. She added that the administration could not rely solely on the support from Luzon if it hoped to mount a competitive campaign in the next presidential election. So, problemado sila ngayon. Sabi ni Madam Tabapunta pa, dagdag, in the case of presidency in 2028, it's going to be hard to find someone who can draw away support from Sara in Mindanao. Okay, tinignan ko yung resulta sa itong latest na survey ng Pulse Asia by regions. Sa Mindanao, 97% ang trust or approval rating ni BP Sara. Samantalang si PBBM is only 10% ang kanyang approval rating. Nalayo. Ibig sabihin, sa siyam na taga Mindanao, isa lang ang nagtitiwala kay BBM. Samantalang si BP Sara, sa 10 taga Mindanao, halos lahat, meron lang 0.3%. Sa Visayas, malakas din si BP Sara. Ang approval or trust rating niya is 67% compared kay PBBM 17% lang. So, layo. Sa
NCR, Metro Manila, mas mataas din ang ratings ni BP Sara. Nakalimutan ko na lang. Mas mataas. Kung hindi ko nagkakamali, nasa 38 si BP Sara, si PBBM nasa 20 plus lang. Sa Luzon, yon. Nasa 50% si PBBM, nasa 28%. Sa 3 areas, Luzon lang malakas si PBBM. The rest, NCR, Visayas, Mindanao, malakas si BP Sara. Paano nyo ngayon tatalunin? Paleta. Comelec. Batin huwag nyong subukan ang taong bayan dahil nagmamasid kami. So, anong gagawin nila? So, hindi lang administrasyon ang namumroblema, pati na rin ang middle force o I don't know kung opposition ba sila talaga. Dilawan kakamping ba? Paano ngayon yan? So kung maging 3 ang kandidato or 4, maghati-hati, malakas na si BP Sara, Visayas, Mindanao. Meron pa siyang NCR. So ang mga kalaban niya, maghati-hati ang boto nila. Di lalong mananalo si BP Sara. I don't know kung mangyayari yung Unipink. Mag-alyansa daw, Robredo ang presidente, si BBM ang vice. Well, it's a dream team. Sige, kung kaya ninyo. But to me, hindi yan mangyayari. Suntok sa buwan yan. Merong prinsipyo, may dignidad sa pagkakaalam ko. I might be wrong. Si Madam Leni may prinsipyo yan. Yan din ang sabi ni Attorney Guanzon. Kilala ko yan si Leni, hindi yan makikipag-koalisyon kay Marcos. And I believe it so. So, their only candidate is Risa or Bam na. Wala na. Tapos na ang boxing. John Vic Rimulya, wala na. Konting tiis na lang mga ka-DDS. Duterte ulit tayo sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Ang among natagaan og yero mag-atop na ni siya karon sa iyang ipatindog nga balay. Nakina sa ipupundok do ka asang karon ako din ang gaid ko makasabot. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay. So karon man nagyod sa pag-atop ang among gihatag nga yero. At sa Ginoo sa nagatag sa ako usin. Kung walang yatag, wa man ko wala yun. Oo, so nalipay ka nga nakabalay nakakaron. So lalipay ko nga nakabalay nako. Lagi sa kon atag sa kalisod kutog roy gyud sa taon.
Oo, so salamat kayo ya. kayo.